Magandang araw, GIP. Ayun no, pasensya na kung sobrang tagal na walang upload sa channel. Naging sobrang busy lang talaga. Pero kagaya ng sinabi ko, mamimigay ako ng 1,000 pesos. Ang requirement lang, mag-comment ng JD Fitness sa upload na video sa JD. Nariyan ang link sa comment section. I-announce ko ang winners saktong New Year. Kaya pwede pang humabol ng entry JIP. Mag-comment lang ng hashtag JD Fitness doon sa video. Yun lamang, maraming salamat. Wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Anong nangyayari sa kanila? Ama, tulungan niyo po ako. Wika ni Risto sa sarili. Nagbitaw ng mga kataga si Risto. Bawat hakbang iba't ibang salita hanggang sa makarating doon sa sakahan. Nakita niya ang isang pamilya. Tuyo na ang balat sa kakauma sa terik na araw. Inangat ni Risto ang kamay at nagbitaw ng kataga. Mga anghel sa kalangitan, bigyang liwanag ang isipan ng mga nakatira sa lugar. Naway ilayo niyo sila sa masama at sa isang taong nagmamanipula sa kanila. Pakiusap, kailangan ko silang tulungan. Gabay kong mandirigmang anghel, Mikael. Kailangan ko ang iba pang kasamahan. Si Enoch na ngayon ng Metatron. Siya at ang mga kataga niya. Siya ang may kaalamang espiritual na kayang basagin ng malakas na sumpa. Ipakita mo sa akin ang mga kataga. Sa tulong ng Ama, pahintulutan niyo po ako. Wika ni Risto. Habang nasa sakahan ng bata, kitang-kita nila Daludoy ang ginagawa nito. Lahat sila. Nanlaki ang mga mata nang makapansin ng malaking hugis ng anghel sa uluhan. Sa sobrang pagkamangha, nagsilabasan sila ng tahanan at kaagad na nilapitan ng bata. Ilang sandali pa ay bigla na lang dumaing ang mga tao sa lugar. Gumulong sa lupa, habang ang mga bata naman ay nag-iyakan. Parang pinaparusahan ng kung ano dahil sa mga nangyayari. Habang si Melissa naman, hindi nakagalaw. Nangilid ang luha sa mga mata sa nakita. Yung bote ko nabasag. Binasag ng lakas ng nasa paligid. Anong nararamdaman mo dyan, Abner? Wika ni Noel nang mapansing pumutok ang bote sa kanyang bag. Yung kwintas naman ng kamalasan, napigtas at gumilid ang maliliit na bilog sa lupa. Teka, wala namang nangyari sa mga alaga kong insekto. Ayos lang sila eh. Hindi naman gagana ang mga yan kapag hindi ako nagbitaw ng orasyon. Baka nga yung sayo lang dahil may nilagay kang poder dyan. Kaya binasag ng lakas na Risto yung gamit mo. Kaliwa kontra sa kanan. Tugon ni Abner. Ilang sandali pa ay napatigil na ang pagdaing ng mga tao. Gulat na gulat silang lahat nang mapansing bigla na lang itong nagsalita. Yung bang, tila nagtataka sa sarili kung bakit nasa tirikan sila ng araw nagtatrabaho. Yung mga bata naman, tinatawag ang mga magulang dahil sa labis na pagkagutom. Hindi mapigilang mapayak ni Melissa sa mga nakita at narinig. Ito pa lang ang unang beses na maramdaman niyang nasa ulirat na ang mga kamag-anak sa lugar. Sinabi pa niya kay Daludoy na matagal nang naghihirap ang mga ito. Mahigit 1 taon na. Nagpulasan ang mga tao at nagbalik sa kani-kanilang tahanan. Yung magtutuba, nakatulala at tila naninibago sa nakikita. Kamot pa ito ng kamot sa ulo. At ilang sandali pa ay umuwi na ng tahanan. Tapos na ang paghihirap nila.
At kailanman, hindi na makakapasok ang anumang sumpa sa lugar. Ate Melissa, maraming salamat at mabuti po pala kayo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng kamag-anak mo, bumalik na sa normal. At siguradong kaya nilang buhayin ang sarili nila. Wika ni Risto. Hindi nakapagsalita si Melissa at dali-daling pinuntahan ang mga kaanak. Sinuri ang mga ito sa loob ng tahanan. Lahat ng mga tao ay nagtataka. Yung ibang kapamilya ay nagtatalo pa kung bakit wala silang bigas. Ito ay epekto ng paghihipnotismo sa kanila. Ang huli nilang naaalala ay ang mga kaganapan bago sila balutin ng orasyon. Sinabihan naman ni Melissa na may bigas pa sa tahanan. Sa likod ng kusina at para talaga ito sa mga kamag-anak. Kumuha na lang sila at sabihan siya kung meron pang problema. Hindi naman nagsalita ang mga kaanak. Tumangulang at sinunod ang mungkahi ng dalaga. Matapos nun, may nagtanong kung ano bang nangyari sa kanilang lugar. Bakit tila hindi ito napangalagaan? Nung hindi pa malala yung sumpa, sinabi ko na sa inyo yung nangyari. Nakulam kayong lahat na dapat sa akin tumama eh. Ayaw niyong maniwala sa akin. Hanggang sa tumagal, napansin kong wala na kayo sa sarili niyo eh. Ako yung umalalay at sumuporta sa inyo para kahit papano mapagbayaran ko yung kasalanan kong nagawa. Patawarin niyo po ako. Wika ni Melissa. Naaalala ko yon. Pero isinawalang bahala nga namin. Akala ko kasi hindi yun totoo. Pero nangyari pala talaga. Wala kang dapat ihingi ng tawad dahil biktima ka din. Sa katunayan, kami ang nagpapasalamat dahil kung natamaan ka din ng sumpa, ay walang mag-aalaga sa amin. Wika ng isang matanda. Kasalukuyang nasa labas ng tahanan at sobrang dumi ng katawan. Parang baliw na bigla na lang gumaling at bumalik sa realidad. Mahabang oras ang iginugol ni Melissa sa mga kaanak. Napagtanto ni Risto na sadyang napakalakas ng mga kalaban. Kayang gumawa ng delubyo kung nanaisin. Bigla niyang naalala si Nanay Lorena at Ninette. Naisip ni Risto ang kalagayan nila, ngunit may tiwala naman siya sa mga ito. Nang mga sandaling iyon, naroon sila sa bahay ni Melissa. Hapon na at abala ang dalaga sa pag-aasikaso sa kusina. Kasama ang pinsan niyang si Sita. At sobrang saya ni Melissa dahil masigla na ang mukha nito. Hindi na rin malalim ang mga mata. Habang si Daludoy naman at ang iba pa ay nasa sala. Tahimik na parang naghihintayan kung sino ang unang magsasalita. Si Risto ay nasa labas ng tahanan. Tinatanaw ang buong lugar at seryoso ang muka. Ano kaya ang ginawa ni Risto? Alam mo ba, Daludoy? Nakakakilabot. Lalo't ang kaalaman ko ay galing sa kaliwa at nabasag niya ang dalawang gamit ko. Wika ni Noel. Dito na nabuksan ang usapin patungkol sa katangian ng bata. Hindi mo siya kayang basahin. Kahit isipin mo mahihirapan ka, maliban na lang kung pakikiramdaman mo. Kanina, habang nasa sakahan ng bata, narinig ko sa kanya ang kataga mula kay Enoch. Ang pinaniniwala ang misteryosong tao na naging isang anghel at naging si Metatron. Hindi ko alam kung bakit ginagamit ng bata ang mga kataga. Noon pa man, mahirap nang paniwalaan si Enoch. Sa pagkakalam ko, usap-usapan lang. Pero nagtaka ko dahil totoo pala. Mula mismo sa bibig ng bata, ang mga kataga ng Metatron
sobrang bisa dahil nakatuon ito sa espiritual. Maaring ang nakita din nating imahe kanina, walang iba kung hindi si Metatron. Nakakamangha siya. Akala ko si Mikael lang ang kaya niyang tawagin dahil ito ang gabay niya. Ang magiting na mandirigmang anghel na nanguna sa digmaan ng kalangitan kontra sa mga itinakwil ng ama na sila Satanas, kontra sa mga kampo ng demonyo. Maaari nating sabihin na si Risto ay likas na pinahihintulutan ng kalangitan. Banal siya. Kahit itanggi pa man, alam niya sa sarili niya na hindi siya pangkaraniwan. Ngayon nga, ang tingin ko sa sarili ko ay isa na akong disipulo. Ay tila ba, legasiya ang bata at marahil alam niyo na kung ano ang ibig kong sabihin. Wika ni Daludoy. Naniniwala po ko sa inyo. Nang tignan ko si Risto, para bang may kakaibang paiwatig eh. Nakaramdam ako ng gaan na parang gusto kong sumama sa kanya. Abner, wag mo sabihin hindi ka nakakaramdam ng katulad ng naranasan ko habang tinitignan si Risto. Wika ni Noel. Para sa akin, wala naman, basta gusto kong maging huwarang tao. Gusto kong maging mabuti. Pero bueno, hindi naman sa kumukontra. Daludoy, ito lang ang kaalaman namin na maaaring makatulong sa anumang hakbang ni Risto. Naniniwala ko na hindi hadlang kay Risto kung ano man ang kaalaman namin, basta alam niyang mabuti kami at nasa panig kami ng Ama. Kahit kaliwa ang dasal namin, ginagamit namin to para sa kabutihan. Tugon ni Abner. Ilang sandali pa ay pumasok na ng bahay si Risto. Sinabi niyang hindi si Melissa ang tinutukoy ni Gregorio. Maaring may iba pa dahil tumiwalag na si Melissa sa kulto. Sumang-ayon naman dito ang magkapatid. Ngunit ang tanong sa kanilang isipan ay sino ang may sala. Nagbuntong hininga si Abner. Tumayo at pumunta sa kusina. Marahang lumapit kay Melissa at may gustong sabihin sa dalaga. Ngunit naunahan siya ng pagkailang at hiya. Napansin naman siya nila Noel at sinabi na baka nakikipagbalikan ang kapatid sa dating kasintahan. Natawa si Daludoy. Habang si Risto naman, kita ang saya sa muka. Pinsan, may ipapagawa ko sa'yo, may kamuting kahoy sa likod. Hugasan at balatan mo. Damihan mo ha, yung sapat sa mga kaanak natin. Mungkahi ni Melissa sa pinsan. Tila ba sinadya ng dalaga upang magkaroon siya ng pagkakataon na magkausap sila ni Abner ng walang hiyaan. Dito na nilingon ni Melissa si Abner. Napayuko naman ang binata at tila babalik na sana sa sala. May sasabihin ka ba, Abner? Alam kong may sadya ka. Sabihin mo lang, makikinig ako. Wika ni Melissa. Meron ka bang kakilala na katulad mo? Yung nakatira malapit dito sa lugar? Yung kasapi din ng kulto? Wika ni Abner. Ay nako, akala ko pa naman kung ano na. May dalawa. Binabalikan nga ako dito pero hindi ako lumalabas ng bahay. Ayoko nang sumali sa kanila eh. At saka, huwag mong sabihin na katulad ko dahil matagal na akong umalis sa pagiging kulto. Tugon ni Melissa. Ganun ba? Maaari bang malaman yung dahilan? Bakit hindi ka nagpakita sa akin? Tanong ni Abner. Ayokong lumapit sa'yo kasi baka madamay ka eh. Alam mo ba kung bakit ako tumiwalag? Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Yon ang dahilan kung bakit ako sinumpa ni Pangkaw.
Sana mapatawad mo ko ha. Wika ni Melissa na siyang nagpagaan ng loob ni Abner. Tila sumigla ang binata at nagkaroon ng pag-asa. Matagal niya nang pinatawad si Melissa. At sa katunayan, naghahanap lang siya ng pagkakataong kausapin ng dalaga. Ngunit sadyang maigpit ang tadhana at ngayon lang sila muling nagkita. Nang mga sandaling ito ay nagkabalikan ang dalawa. Ilang sandali pa ay nag-usap-usap na silang lahat. Maraming nalalaman si Melissa. Dinitalye kung saan nakatira ang dating kasamahan. Isa na dito ang dalawa pa sa lugar. Tiyak silang ang mga ito ang tinutumbok ni Gregorio. Hindi ito nag-iisa. Mag-asawa pa ang mga ito. Malapit lang dito yung bahay nila eh. Magagaling sila sa pagsasagawa ng pag-aalay sa kalikasan para pagkalooban sila ng mga gamit. Sa madaling salita, mangkukulam na antingero. Ang isa sa kanila ay may lahi pang aswang. Sa pag-aalam ko, taga Negros yung isa eh. Ito yung lalaki. Ang pangalan niya ay Roberto. At yung kasama naman ito, Huklubang si Pilang. Kung gusto nyo, sasamahan ko kayo sa lugar. Yan ay kung nanaisin yung tugisin din sila. Pero sigurado kong literal na masasama ang mag-asawang yun eh. Gumagamit sila ng tao para sa pag-aalay. At sila din yung tumutulong kay Gregorio para magkapoder ng malakas sa bahay niya eh. Ang aswang na si Roberto ang kumukuha ng sanggol at ginagawang sumpa. Ang tawag dun yung poder ng binhi sa sinapupunan. Pagpapaliwanag ni Melissa. Hindi nag-atubiling sinabi ni Risto na puntahan nila ang mag-asawa. Ngunit nagsalita si Melissa. Pagkatapos magapunan ay pupuntahan nila ang mga ito. Ang problema, mahirap pasukin ang lugar dahil napakabiyasa ng mag-asawa. Gaano man kalakas yung kalaban natin, basta galing sa masama hindi yun uubra sa kabutihan. Ate, maraming salamat sa mga detalye at tulong mo. Mang Daladoy, pwedeng magpahinga po muna kayo kasama ni Noel at Abner. Maiwan muna kayo dito para bukas magkaroon kayo ng lakas sa susunod nating hakbang. Mungkahi ni Risto. Teka, hindi naman pwede ang gusto mo. Hindi kita papabayaan. May iniwan akong salita sa mga bagulang mo, kaya sasama ko. Wika ni Daladoy. Habang si Noel naman, pumayag na magpaiwan dahil masakit ang pakiramdam. Kanina pa ito habang papasok sila sa lugar ni Melissa. Mas mabuti nga kung magpahinga ka muna, kuya. Kami na lang ang pupunta dun. Pero mamaya na, pagkatapos ng hapunan. Wika ni Abner. Matapos ng hapunan ay nagpahinga sila sandali at naghanda na si Melissa ng mga gamit. Nagulat si Risto dahil akala niya katulad ng mga gamit ng magkapatid ang makikita niya sa dalaga. May San Anton si Melissa at isang libretang itim. Nga pala, maraming beses nang nabanggit ang San Anton sa mga kwento ng Ang Ninuno. Ang ibang mga katagalang nagaling sa San Anton, ngunit may rebulto ito. At kung may 3 bituin sa paanan, ang ibig sabihin may malakas na bisa ang gamit. Ang bisa nito ay poder at malakas na parusa. May taglay na 2 panig ng katangian, sa kanan at kaliwa. Kung kaliwa ang gagamitin, mas malakas. Magtitirik lang ng 13 kandila upang isagawa ang pagpaparusa sa isang biktima. Napaka-epektibo. Isang bulong lang kakapit na ang parusa, pero wala itong kakayahang humukom ng buhay. Sa madaling salita, gamit ito ng isang mangkukulam. Ang ibang biyasa. Madalas itong isinasabay sa San Benito at sa Tor kapag nagpapako.
Balik tayo sa kwento. Umalis silang apat. Si Melissa ang naging kapalit ni Noel. Magkadikit si Melissa at Abner. Habang si Daludoy naman, hawak ang kamay ni Risto na parang paslit na ginagabayan. Yung mukha ni Risto, tipikal na itsura ng nakakaaliw na bata, pero may taglay na malakas na kapangyarihan. Nang makarating sa kalsada, sinabi ni Melissa na kailangan nilang sumakay dahil medyo malayo ito sa lugar. Ngunit hindi pumayag si Risto. Kagaya ng dati, bumalik na uli ang pagnanais ng bata na suyurin ang bawat madadaanan. May kutob si Risto na hindi lang sa kamag-anak ni Melissa tumama ang sumpa. Maaaring kumalat ito sa lugar at kailangan nilang makasigurado. Hindi tumanggi si Daludoy, sapagkat may punto naman ang bata. Pumayag na din si Melissa, habang si Abner ay tahimik lang. Naglakad silang apat. Biglang naging seryoso ang mukha ni Risto. Makikitang nagsisimula ng makiramdam ang bata. Minsan nauuna pa itong maglakad, ngunit humihinto at natatagalan sa isang banda. Inaantay naman nila ang bata hanggang sa matapos ang ginagawang orasyon. Dumistansya na lang tayo sa bata. Hayaan natin siya. Nararamdaman ko ang binibitawan niyang mga kataga. Malulupit. Nakakakilabot kung iisipin. Abner, kamusta ang pakiramdam mo? Kaya mo ba ang binibitawan ni Risto? Wika ni Daludoy kay Abner. Alam ng matanda na maaaring maapektuhan si Abner sa mga binibitawang parusa ni Risto sa bawat lugar. Sinabi naman ni Abner na nararamdaman niya ang mga kataga, ngunit wala siyang dinadaing sa katawan. Habang si Melissa naman ay kalmado lang. Hindi tatablan si Melissa dahil malakas ang inilagay nitong poder sa katawan. Isang oras silang naglakad. Sinabi na ni Melissa na malapit na sila sa lugar. Sumabat naman si Risto at sinabing tama si Melissa. Walang kabahay-bahay sa lugar maliban na lang sa mahaba at diretsyong lubak na daanan. Ang lalayo pa ng agwat ng mga poste at ang bawat gilid ay taniman ng iba't ibang gulay. Ilang sandali pa ay napahinto si Daludoy. Nagudyat ang kamay na manatili muna dahil may aswang sa paligid. Nararamdaman ito ni Risto, ngunit kampante ang bata dahil hindi makakalapit sa kanila ang nilalang. Malamang sa malamang, ang asawa ng hukluban ang nasa paligid. Kakaiba siya dahil hindi natatakot sa atin. Sa halip, kanina pa siya nakasunod. May pinanghuhugutan ito ng tapang. Wika ni Daludoy. Sige na, lumabas na kayo dyan. Dahil doon din naman kami pupunta sa inyo. Mas mabuti po siguro, dito pa lang magpakita ka na. Wika ni Risto. Marahan silang naglakad papunta sa isang poste na may ilaw. Habang si Melissa naman, balisa ang muka at halatang kabado. Maigpit na nakahawak sa kamay ni Abner. Ilang sandali pa, may nakita silang tao na naglalakad sa gitna ng kalsada papunta sa kanilang kinaroroonan. May kutob silang ito na ang aswang ngunit posturang tao lang. Hanggang sa tinamaan na ito ng liwanag na siyang ikinagulat ni Melissa. Ang nakita niya ay walang iba kung hindi ang tiyuhin na si Apollo. Sobrang nagtaka ang dalaga dahil dapat patay na ito. Habang si Abner naman, ganun din ang nasa isip. Nagulat dahil matagal nang patay si Apollo.
Tio? Tio? Ikaw ba yan? Wika ni Melissa. Tama ka, Melissa. Ako nga to. Bakit parang natatakot at nagulat ka? Pasensya na. Kailangan kong magpanggap na patay dahil gusto kong hikumin ka upang sumapi sa grupo. Matagal na ako nakasubaybay sa bayan natin. Hindi nga lang ako makapasok dahil sa poder mo. Wika ni Apollo. Teka, ano bang nangyayari? Risto, bakit hindi ka nagsasalita? Wika ni Daludoy. Aswang. Aswang ang tsuhin mo, Ate Melissa. Tugon ni Risto. Kaya pala hindi kita nakitang inilibing. Inalay ka lang sa isang seremonya. Pero lahat yon pagpapanggap lang. Maraming mga kasapi ng kulto ang naghimok sa akin. Nagawa ko pang iwan yung kasintahan ko dahil lang sa'yo. Dahil ikaw ang nakagisnan kong magulang. Hayop ka. Kamuntikan pang mabuhiran ng dumi ang dignidad ko. Mapanlin lang ka, Tiyo. Masama kang tao. Wika ni Melissa. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya ako ang bumuhay at pumalit bilang magulang mo. Ang tatay at nanay mo namatay dahil sa akin. Inalay sila, Melissa. Inalay para sa seremonyang idinadaos. Ang dugo ng mga magulang mo ang ipinapainom sa mga kasapi. Maliit ka pa nun. Naawa ako at pinakiusapan ng pinuno na itira ka lang. Pero ang kapalit, ang paghihimok sa'yo upang maging parte ng kulto. Ako ang nag-imbita sa nanay at tatay mo upang maging kasapi. Kayo ang napili bilang alay. Hindi pa noon uso ang pagsusumpa. Kaya ang kapalit ng pag-aalay, kaluluwa, dugo at puso. Ito ang mga kasangkapan sa pag-aalay at walang sino man ang makakatanggi doon. Ang pagbabahagi ng katawan ay para sa mga kasama, para mas lumakas sila. Hindi ka dapat malungkot at matakot dahil wala namang mawawala kung aanib ka. Tugon ni Apollo. Baliw ka ba? Ikaw yung pumatay sa mga magulang ko eh. Nagdala ka ng kamalasan sa amin. Anong aanib? Anong walang ikinakatakot at kinalulungkot? Ang pagkawala ng kaanak mo, normal lang para sa'yo? Para lumakas yung mga kasamahan? Baliw ka. Umalis ka na. Dahil kung hindi, papatayin kita. Demonyo ka! Wika ni Melissa. Ngunit parang walang pandama si Apollo. Sa halip, umalis itong nakangisi na parang nang aasar. Habang si Abner naman, magkasalubong ang kilay. Susugurin na dapat si Apollo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli pasensya na kung matagal tayong nawala. Matagal walang upload. Nagpahinga lang kasi Christmas break. At muli, yung announcement para sa winners, sasabihin natin sa New Year. Kaya may pag-asa pa kayo makahabol sa raffle. Mag-comment lang doon sa upload ko sa JD na YouTube channel. Nariyan yung link sa comment section. Mag-comment lang ng #JDFitness. Yun lamang, maraming salamat. Kita-kits sa susunod na kwento.